O, ito naman, pare, oh. O, ito, tignan mo. O, tara, pare, dito naman. Lasing ka na yata, Monching. Ano? Tara, uwi na tayo. 3 beer, lasing? Hoy! Hindi ako nalalasing ng 3 beer, ha? O, pare, ikaw naman, oh. Isipin mo, binabato mo yung tatay mong bawal ng bawal sa'yo. Eto. Yan na, uwi na tayo. Pare, pag di ka bumalik dito, sa'yo ako babato to. Bakit pa, pare? Hindi ako Labo bibiro, mo, ah. pare, ha? Kaibigan tayo, di ba? Bitiw mo yan! Boss, boss, sandali, boss. Pare, ikaw na Bibigyan bahala ko, dyan. boss, eh. Boss. Tay. Ano nangyari, Tay? 300 ang piyansa. Ikaw lang. Oo. Eh, paano ako? Mga Dor, piyansahan nyo na rin ako. Baka ako ma-rape dito. Eh kung sarili kong anak, wala akong pampiyansa eh. Ikaw pa. Naghanap nga ako ng mautangan eh. Monching, bakit mo naman ginawa ito? Ang dami-dami na nga nating utang eh. Ikaw, akala ko ba mabuting impluwensya ka sa kapatid ko? Siya nga ako nagtutulak sa akin sa kasamaan eh. Tutulak. Sige, Monching. Babalikan ka namin bukas. Tay, panigarilyo naman, oh. Tay, huwag niyong bibigyan. Tay, Babalik kami bukas. Mama, bayado. Oh, hello, darling. Tay, kumusta ang kuya? Mabuti na. Itay, gusto niyo magkape? Sige. Teka, kukunin ko lang ho yung tsinelas sige. niya, Itay. Sandali lang. Evelyn, may isa pa nga palang bote ng beer dyan. Yun na lang inumin ko. Ito, oh. Tay, Sige na naman, Evelyn. Pagbigyan mo naman ako, paminsan-minsan lang naman ito eh. paminsan-minsan lang ho, gabi-gabi umiinom na kayo ng beer. Ano ba naman ho yan? Alam mo, Evelyn, kung magsalita ka,
Para kang isang old maid. Ang kailangan sa tao, may ambisyon. Sayang naman kung wala ka nito. Walang imposible kung talagang gusto mo. Tulad niyang kapatid mo si Monching. Kaya nagkakaganyan yan kasi walang ambisyon. Graduating na eh. Hindi pa alam kung anong kukunin sa college. Gusto daw po niyang kumuha ng pagpipiloto, Itay. Di kunin niya. Maski kailan ba nakialam ako sa gusto ninyo. Wala ho tayong pera, Itay eh. Magkano bang kakailanganin para dyan sa tuition sa college? Aabutin ho na 1,000. 1,000? Yun lang pala eh. Amot magdidilensya ako. Itay, ganyan din ho parati niyo sinasabi tungkol sa renta natin dito. Eh nakakailang balik na ho yung landlady natin. Pabalikin mo pa. Type niya yata ang tatay mo eh. Sheila? Ano sa palagay mo? Pogi ba ang tatay mo? Oho, Itay, poging-pogi. Talaga? Oo. Kiss nga. Itay, yung listahan ng utang natin sa kanto, pwede nang gawing libro. Mababayaran din natin yan. Gusto mo, mamaya na eh. Itay, May pinapasukan akong business deal. Alam mo, Evelyn, jackpot ito pag nagkataon. Eh di mabibili mo na yung manika. Yung malaking kasilaki ko. Aba, siyempre. Isa munang patalastas, ha? Sige. Patay mo na ang TV. Tay, ayan na. Kakanta tayo. Sige. Pam 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 param param. Pam 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 param param. Pam 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 pam. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll get on the bus, forget about us, put the blame on me. So tie a yellow ribbon round the old oak tree. Pam 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 param param. Pam 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 bam. Hi, si Evelyn uli ito, ang tagahanga mo. Baka nagsasawa ka na sa mga sulat ko. Ang kulit, ano? Pasensya ka na. Alam mo, sa gabi bago ako matulog, lagi kong pinagdarasal na walang masamang mangyari sa Itay, sa mga kapatid ko, at sa'yo. Monching! Monching! Uy! Ano ba? May bisita ka raw, babae! Ha? Babae? Oo! Baka si Monet. Mukhang mayaman at wow! Matrona! Matrona. Wala naman akong kilalang ganun ah. Dali na! Tutulungan naman tayo makalabas eh. Bilisan ka mo bago tayo matatuan dito. Ikaw si Monching? Buti nakatulog kayo dito. Kumain na ba kayo? Ako si Trina. Tutulungan kita makalabas. Kasama kong abogado. Sandali. Paano, Tenyente? Maraming salamat po sa lahat ng tulong ninyo. Hayaan ho ninyo't makakatulong din ho sa inyo si Mrs. De La Cruz. Sige ho. Salamat ho. Monching, wala bang balita sa tatay mo? Ano? Res! Labas na kayo! Pare, sige pare ah. Mauna na kami sa inyo. Sige pare, mauna na kami ha. Sige pare.
Pare, dun tayo. Sandali lang. Nagalmusal na ba kayo? Gusto mo bang kumain? Hoy, halika. Pamasahe mo. Iwan mo na kami. Thank you po. Paano pare? Sige. Malaki ka na. Noy, kinakarga kita. Alam mo ba ang pangalan ng ina mo? Isipin mong mabuti. Trina yata. Hindi ko masyado matandaan kasi maliit pa kami nung iniwan niya kami. Namatay siya. Yun ba ang sinabi ng itay mo sa inyo? Iniwan daw niya kami nung maliliit pa kami at sumama siya sa ibang lalaki. Pero pinarusaan sila ng Diyos na aksidente yung bus na sinasakyan nila at pareho silang namatay. Buhay ako. Alam mo, masayang masaya kami noon. Kagaya ng ibang bagong kasal. Alam ko ng bolero ang amo mo noon eh. Ang hindi ko lang alam, bago pa kami ikasal, may kinakasama na siyang ibang babae. Julie ang pangalan niya. Hinaway ko siya. Iniwan niya si Julie. Maraming taon na nakalipas. Naipanganak ko na kayo. Saka ko na lamang nagkabalikan sila uli ni Julie. Sa halip na aawayin ko sila uli. Bilang kanti, binalikan ko ang dati kong boyfriend. Nang matuklasan to ng iyong ama, pinalayas ako. Tinakot akong ididemanda ng adultery. Umalis ako. Pero gusto ko kayong isama. Nakatunog ang inyong ama. At ang naisama ko lang ay ang kuya niyong si Dennis. Ang pagkasabi ho niya, namatay daw si Dennis sa bus kasama niyo. Nasabi niya yun. Buhay ang kuya niyo. Ma? Good morning, Kap. Good morning, ho. Dadalawin namin yung anak ko, si Ramon de la Cruz. Sandali lang, ho. Wala na ho siya. May babae hong naglabas sa kanya. Sino siya? Hindi ho namin alam. Pero ang pangalang iniwan niya ay pangalan ng kanyang abogado. Salamat ho. Ang ibig mong sabihin, Evelyn, natapos mo ng isang gabi yan? Oo. Ate, di na lang kaya kita sasamahan mag-deliver. Type ko yatang matulog. Ano? Hindi pwede. Itay, dala niyo na hubang baon niyo? Evelyn, pwede ba? Tumigil ka na sa pag-aarte mong parang nanay. Anak lang kita eh. Monet, yayain mo mamasyal rito si Evelyn. Wala nang ginawa kundi magpakamanang dito sa bahay. Abay, talo pa niyang... Aba, Monching, paano ka nakalabas? Ha? Huwag mo akong hawakan. Wala kang kwentang ama. Yan si Monching, hindi ko lang natubos. Akala mo kung sino na makasagot. Walang galang. O sige, Evelyn. Lalakad na ako, ha? Bye, Tay! Bye-bye. Yung pasalubong, ah! Akong bahala. Oh, huwag kakalimutan yung basket kina Aling Magda, ha? Mauna na ako. Bakit? Hindi ka pa ba uuwi? May lakad pa ako eh. Personal. Personal? Eh di dapat kasama ako.
Sheila, pang matanda ito. Matanda na ako at tinutubuan na nga ako ng dibdib, oh. Totoo naman ah, pag may gusto ako malaman, sasabihin nyo, bata pa ako. Pag gusto nyo naman wag ako maglaro, sasabihin nyo, matanda na ako. Eh, ano ba talaga gusto nyo? O, sige na, umuwi ka na. Ayoko, sasama ako sa'yo. Sheila, Bigyan mo na lang ako ng pansin eh. magsisini ka mag-isa. Bakit? Subukan nila. Kaya ko sila. Sige, umuwi ka kagad ha. Sige. Mag-ingat ka. Bye-bye. Hello. Ang ganda-ganda mo. Alam mo bang pinangalan ko sa'yo? Jenny? Kasi pangalan yun ng kaklase kong anak ng Amerikano. Siguro anak ka rin ng Amerikano, no? Hoy! Bakit mo ginugulo yung display, ha? Niyakap ko lang naman siya. Eh, kung madumihan yan. Malinis naman ako. Oh, Andy? Bakit? May problema ba? Kasi ginugulo niya yung display. Hindi naman ho ako magnanakaw. Iha, hindi kasi pwedeng guluhin ng display. Ang mabuti pa, lumabas ka muna, ha? Andy, samahan mo ang batang lumabas. Sige, tayo na. Babalik ako Sige. dito. Bibiling ko yan dal. Sa labas ka na lang. Pare, paano ba yung step? Okay, just follow me. 1, 2, 3, 4. Hear it ringing in my ears. The wind is whistling through the keyhole, tearing at the window, tearing a hole in our hearts. All the walls are gonna fall tonight. We got to be ready to fight. Yung part na yun ang confusing eh. Hindi kaya mo yan. Hindi, confusing yung pag-ganun, saka yung pag-ganun. Madali lang yan, di mo kasi iniisip eh. Oh, ilang counts ba yan? Hey! Miss, sandali! Saan na kayo? Alam mo kung anong problema sa kanya? Puro sa bola, puro sa pangako. At least, ang ibig sabihin nun, mahal ka niya, kaya kahit pa paano nangako siya. You should see my father. Wala nang sense of imagination and adventure. Siguro kung naging kaedad ko yung father mo, nainlove ako Eh, bolero naman siya eh. Bata pa ako, puro na sa pangako. Hanggang ngayon, matanda na siya, mahirap na kami, puro pa rin sa pangako. You're too harsh on your Ba't father. palaging tatay ko kinakampihan mo? Hindi sa kinakampihan ko siya. Wala na akong sinabing tama tungkol sa kanya as far as you're concerned. Buti pa kayong dalawa na lang mag-usap eh. Shut up, Monsing! Para ka talagang bata. Gamitin mo naman yung common sense mo. At isipin mo naman ang ibang tao bukod sa sarili mo. Para tuloy tayong mother and son sa relationship natin eh. Lagi na lang ingay ikaw ang ko. binibaby ko. Kahit... Anong sabi mo? Buhay ang inay ko. Monet, buhay pati ang kuya ko. Niloko kami ng itay. Nagsinungaling siya. Matagal na. Inapi niya ang inay. Tapos pininiwala niya kaming patay na ang inay pati ang kuya. Ba't niya ginawa yun? Okay na ba ito? Oo, kandusena na yan. Mang Doro, Oh. magbaba ka pa ng 10 7-Up tsaka 10 Mirinda. Yes, boss. Paking, O ano? ikaw muna ang bahala rito, ha? Okay. Sandali lang ako. Sige. Mandoro, 10. Attorney Ledesma. Am I late? Hindi pa po.
Kumusta ka na, Julie? Pwede ba kita makausap? Sa kantin? At saka na lang, Ador. Guest lecturer ako dito eh. O sige, baka malate na ako. Sandali lang. Matagal na kasi tayo hindi nagkikita. Saan ba kita matatawagan? O yan. Yan ang calling card ko. I'm staying in Antipolo Heights. O sige. See you. Okay. Oh, pare. Kanina pa ako naghintay sa baba. Ano ba to? Lumang pag-ibig? Ulul, tayo na. Dennis! Sorry na late ako. Okay lang. Hindi kasi ako nagpaalam sa Ah. mami eh. Tara, merienda tayo. Sige. Alam mo, hindi ka pa rin nagbabago. Naalala ko nung maliit ka pa. Ang lakas mo na kumain. Talaga? You know what else I remember? Nung bata ka pa, inaago ko sa yung pagkain mo. Pero loko lang. Alam mo, Dennis, Ayaw mo ba akong tawagin kuya? alam mo, kuya, wala naman ako natatandaan sa mga nangyari nun eh. Kasi bata pa ako, wala pa akong isip. Ako naalala ko lahat ng mga detalye. Lahat ng nangyari nung gabing yun. Naalala ko, umiyak kayo noon sa kwarto. Kayong dalawa ni Evelyn. Sa labas naman, narinig kong nag-aaway ang mami at itay. Pinalayas ng itay ang mami. Pero nung kinahating gabihan, bumalik siya. Nung tulog na ang lahat, kumatok siya sa bintana. Pinalabas niya ako. Tinanong niya sa akin kung gusto kong sumama sa kanya. Umiiyak siya. Sumama ako. Sinira ng itay pati ang buhay nyo. Hindi naman natin nalalaman kung ano talagang nangyari nung gabing yun eh. Ano man ang nangyari, mga magulang pa rin natin sila. Nasasabik na nga ako makitang itay eh. Madidisappoint ka lang. Bakit? Dati supervisor siya sa isang drug company. Lasenggo kaya nasisante. Ngayon, checker na lang siya sa delivery ng soft drinks. Hindi ko naman tinatanong kung anong trabaho niya eh. Ang gusto ko malaman kung nababanggit niya kami ng mami. Hindi. Maski minsan, hindi. Dennis? Ma? Bakit mo ako sinuway? Sorry. Sinabi ko ng every step you take na related sa pamilyang yan, kukonsultahin mo muna ako. Mami, pamilya din naman natin sila. I don't care. I have my own plans. Anong plano? Na maghiganti pa sa itay? Ba't niyo pa kailangan gawin yun? Bilang parusa sa pagsuway mo sa akin, I will cut off your allowance for a week Mom, don't. para madala ka. Hindi naman yung allowance ko ang concern ko eh. Kayo! Bakit bang higpit-higpit nyo sa lahat ng bagay? Kayo rin naman nagpapahirap sa sarili nyo eh. Ma, relax. Everything's gonna be fine. Nandito na tayo sa Pilipinas. Matapos na lahat ng away. Nagsisimula pa lang, Dennis. Pre, Julie ang pangalan niya. Ang babaeng tunay kong minahal. Kaya lang ako nagpakasal kay Trina dahil nabuntis ko siya. palikero ka kasi. May karapatan naman, hindi ba? Ginawa mo na lang sanang kirida si Julie. Yun na nga nangyari eh. Kung ako ikaw, pare, didigaan ko yan. Maganda na. Sandali lang ha.
Mayaman pa. Hello? Yes? Nandiyan ba si Julie? Wala. I'll say whatever I want to. Look, I have no objection sa pagmumura mo. Right mo yan eh. Pero kailangan mo bang gawin yun sa harap ni Singson? At bakit hindi? Hindi ko gusto ang ginawa niya. What you could have just done is just shut up! Look, kung ako ang judge, iko-contempt of court kita. Kung ako ang judge, matagal ko nang dinismiss ang kaso mo. Ano ba pinag-iinitan mo yung Urdaneta case? Hindi na kailangan i-assign sa akin ni Singson yon kasi matagal ko nang hawak yon. Noon, hindi na ngayon. Bakit ba lahat ng case na hinahawakan ko gusto mong agawin? Dahil gusto mong i-prove na equal tayo, ganun ba? Bakit hindi mo tanungin sa Santos? Sa akin nila pinapahandol ang kasong yon. Dahil sinusulot mo! Luis, importante sa akin makuha ang kasong yon. Look, Julie, importante rin sa akin yung kasong yon. Bakit hindi natin hintayin ang office kung kanino nila i-assign yon? Pangalan ko ang nakalagay sa papers na silip ni Rosie. Eh, ano pala eh? Eh, ano ba pinagpupuputok mo? Dahil kilala kita, Luis. You'll do anything to get what you want. At ikaw, hindi ka ba ganon? Iba ako. Babae ako. At matagal na kaming inapi. May right kami para kunin ng matagal lang diniprive sa amin. Ang shallow naman ang concept mo ng feminism. Maging kapantay lang ng lalaki. Hindi lang kapantay, Luis. Masigit pa. Ano ba? Matulog na lang tayo. Doon na lang tayo maglaban sa kama. Ayoko ka talaga. Good afternoon, ma'am. Good Do you have any afternoon. reservations? Yes. This way. I'm Trina. Luis, come on, have a seat. Well, what would you like to have? Can I offer you anything? White wine, please. Waiter, Sir? white wine for the lady. Alam mo na kung bakit tayo mag-uusap. Oh, pero hindi ko pa rin maintindihan. Malinaw, di ba? Aaregluhin ko kay Singson na sa'yo mapunta ang Urdaneta case. Bakit mo ba gusto gumanti kay Julie? Ano bang nagawa niya sa'yo? Paano ko ipagtapat ko itong lahat kay Julie? You won't do that. I might. Pinaimbisigahan kita, Luis. Kilala kita. Ipagpapalit mo pati lola mo para umasenso ka. Paano kung wala akong lola? Mag-iimbento ka. Bong, tawagin mo nga yung dalawang batang may dalang bulaklak. Iha, pwede bang magtanong? Pwede ho. Saan dito yung Nara Street? Diretso ho kayo dito, dun ho sa unang kanto, kumanan ho kayo, dire-diretso ulit, pagkatapos ho sa dulo. Dito ba kayo nakatira? Opo. Sige po. Sige po, may rasyon pa ho kami. Tara. Kanina ko pa ho iniisip, pero nakalimutan ko lang hong tanungin. Kasi parang nakita ko na ho kayo eh. Lumalabas ho ba kayo sa TV? O sa pelikula? Hindi. Sorry ho.
Sige ho. Halika na. Sandali lang. Pinagbibili niyo ba yan? May nilarasyonan po kami. Ako nang bibili, dodoblihin ko ang bayad. Tanggapin mo na, ate. Tapos, inegosyo natin yung sobra. At yung iba naman, ibili natin ng pagkain. Saan ko ito ilalagay? Bong, Ma'am. ilagay mo sa likod ng kotse. Akin na ho. Sobra ho to. Ay, sa'yo na. Sige na. Sino ho ba kayo? Ako ang inyong ina. Hindi ako naniniwala. Sino ba kayo? Bakit niyo gustong gulayin ang buhay namin? Itanong niyo sa ama niyo kung ano nangyari. Kung totoo nga namatay ako. Kung totoong ina nga namin kayo, hindi niyo matitiis na hindi kami balikan. Tena, Sheila. Nagsinungaling ako sa inyo noon dahil Dahil totoo namin siyang ina. iniwang kayo ng inay nyo. Hindi, Itay. Kayo nagpalaya sa kanya. Dahil masama siyang ina. Pumatas lang naman siya sa inyo dahil may babae kayo nun eh. Ano ba talagang gusto mo palabasin, Monching? Na inapikong ina nyo? Wala kaming gustong palabasin ni Itay. Gusto lang naming malaman kung bakit niyo sinabing patay na ang inay at ang kuya. Kung tama yung ginawa niyo noon, hindi na kayo kailangang magtago sa amin. May intindihan namin. Dahil gusto kong kalimutan nyo na siya. At tuloy na siyang mawala sa ating buhay. Dahil may babae kayo noon. Yan ba sabi niya sa inyo? Matapos ko kayong palaki ng 10 taon basta na lamang kayo lalapitan? Alam niyo, Itay, may karapatan din naman ang inay eh. Wala! Dahil ako ang bumuhay sa inyo. Hindi niyo na kami kayang buhayin, Itay. Wala na kayo sinabi. Palpak na kayo. Walang iyang to! Tay, wag! Sige! Lumaban ka! Tama na, Itay! Lumaban kayo! Magkampihan kayo! Wala na kayong respeto! Ito ang tandaan nyo. Pinapangako ko. Mula ngayon, lahat ng kailangan nyo, sasabihin nyo sa akin. At gagawan ko ng paraan. Kahit na gumapa ako sa trabaho. Ikaw, Monching, mag-aaral ka na sa college. At ikaw naman, Evelyn, papasok ka uli sa eskwelahan. Magtatrabaho na lang po ako, Itay. Huwag mo akong kakontrahin! At ikaw naman, Sheila, mag-aaral ka rin. Ano man ang kailangan niyo magmula ngayon ay sasabihin niyo sa akin. Huwag lang kayo lalapit sa inyong ina. Huwag lang. Tay. Alam ko nasasaktan kayo. Pasensya na kayo. Pero talaga nasaktan din kami sa nangyari. Tay, huwag na kayong mangangako ng kung ano-ano. Hindi nyo rin man maibibigay. Mahal pa rin namin kayo, Tay.
Mahal pa rin namin kayo. Kung di tayo gagawa ng abilidad, mamamatay tayo sa gutom. Masama yata yan eh. Anong mas masama? Ang wala makain ng pamilya mo o magnakaw? Saka di naman talaga nakaw to eh. I-adjust lang natin ang financial reports. Alam mo pa, King, gipit ako ngayon. Pero hindi ko kayang gumawa ng ganyan. Boss, may humahanap po sa inyo. Mano po, Itay? Sige pare, sibata ako ha. Ah, sige. Pag-usapan ulit natin ha. Alam kong buhay pa kayo. Palagi ang sinasabi ng mami. Kaso, galit siya sa inyo kaya siguro gusto niyang lumaki rin akong nagagalit sa inyo. Pero sa loob ko, hinahanap ko pa rin kayo. Gusto ko pa rin kayo makita. Dahil ang alam ko, masama man kayo mabuti. Kayo pa rin ang ama ko. Nagkasala ako sa'yo. Sinabi ko sa mga kapatid mo na patay ka na. Naiintindihan ko ho yun, Itay. Alam mo, ibang-iba ka kay Monching. Ang mami mo ba nagpalaki sa'yo? Saan? Sa Germany. Kababalik lang nga namin ngayon eh. May asawa ba ang mami mo? Noon. Pero namatay na siya. Mabait siya. German. Siya ngayon tumulong sa amin ng mami eh. Monching! Ano ba? Sabi ng ayoko eh. Akala ko ba mahal mo ko? Mahal na! Ayun naman pala eh. Pero ayoko muna makipag-make love hanggat hindi tayo nakakasal. Akala ko ba gusto mo equal ang babae sa lalaki? Bakit? Yun lang ba ang ibig sabihin nun? Hindi, pero alam mo, 17 na ako, virgin pa ako. Kinakantsawan na ako ng mga barkada ko. Mananatili ka munang virgin dahil marami ka pang problemang aasikasuhin, okay? Monet! Monet, antay mo ako, ano ba? Julie, I hope this doesn't cause any ill will. I've decided to let Luis handle the Urdaneta case. Palagay ko'y kayang-kaya niya yun. Julie, I'm sorry. I hope you understand. Miss, matatagalan pa ho ba si Attorney Reyes? Ay, Julie. After lunch, meron pa siyang pupuntahan. Akala ko ba gusto mo ng fair competition? I smell foul play. Come on, you should learn to trust people. I've worked hard on that case, Luis. I've done all the research already. Ikaw, ni wala kang ginawa. Hey, that's unfair. Totoo. Wala kang ginawa. Kundi use your charm, binola mo sila lahat, kaya nakuha mo ang kaso. I don't know why, sa'yo pa ako na in love. Mahal mo ba talaga ako? Bastos. Kakaproblema na nga ako eh. Ano ba, Luis? Ano?
Tama na. Sigurado ka ba? Dinouble check ko, Julie. It's true. May umareglo kaya napunta kay Luis yung Urdaneta case. Babae ka mo ang mareglo? I think her name is, Trina de la Cruz. Sure ka? Ano ka ba naman, Julie? Napipikon na ako sa'yo. Kanina mo pa pinagdududahan ng sinasabi ko, ah. O, bakit? Pwede ba tayong mag-usap? Natatandaan mo ba ako? Hindi ka nagbago. Mali. Nagbago na ako. Sa loob. Anong kailangan mo? Sinabi ko sa sarili ko noon. Balang araw magtatagpo tayo uli. Huli ka na ng 10 taon. Iba na ang mahal Alam ko. ko. Kilala mo nga pala si Luis. Siya nga pala ang ginamit mo para makaganti ka sa akin. Ngayon nakaganti ka na. Pwede ba? Bumalik ka na ulit sa pinanggalingan mo para matahimik kami. Nagsisimula pa lang ako, Julie. Bakit hindi mo sabihin yan kay Ador? Sa inyong dalawa. Dahil pareho kayo may utang sa akin. Maski saan ka magpunta. Maski matagal na kayo hindi nagkikita ni Ador. Hindi ko makakalimutan. Dahil sa inyong dalawa, kaya nagkaloko-lokong buhay ko noon at walang mga anak ko sa akin. Pinabantaan mo ba ako? Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Kung gusto mo agawin si Luis para makaganti ka sa akin, sa'yo na siya. Wala akong panahon sa mga ahas. Kawawa ka naman. Nabulag ka kay Luis. Trina, marunong akong lumaban. Kaya kitang pantayan. Tignan natin. Julie! Julie, buksan mo ang pinto! Julie! Buksan mo ang pinto! Julie! 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 Pag hindi mo binuksan ang pinto, mag-iskandalo ko! Sige, subukan mo. Matagal na kaming walang napapanood dito. Ganito rin ba yung ginawa nyo ni Ador kay Trina nung palayasin nyo siya? Si Trina ay nagtaksi lang, Luis. Hindi kagaya mo na ahas. Come on, Julie. I know you still love me. Mahal kita, Luis. Pero kakayanin kong hindi na kita makita pa uli. Ma, can I talk to you for a while? Sure.
Matagal ko na kasing iniisip yung tungkol sa Itay. You're out of this, Dennis. Pabayaan mo ako. Ma, paano ako magiging out of this? Kasama ako sa pinalabas niyang patay na. Ma, gustong maniwala ng isipan ko sa inyo. Pero iba ang sinasabi ng dibdib ko. Meron bang hindi ko pa nalalaman? Ba't kayo pinalayas ng Itay? Yun lang ba talaga ang dahilan? We've been through this before, Dennis. Ba't kailangan niyo pa maghiganti? Magkapamilya naman tayo ah. Masamang taong inyong ama. Sinira niyang buhay ko. Sinira niyang buhay niyo. Gusto ko lang siyang pagbayarin. Hindi siya masama, Mami. Paano mo nalaman? Nakikipagkita ka ba sa kanya? Kapag nalaman ko nakikipagkita ka sa kanya, palalayasin kita dito. Kumusta ka na, Ador? Sumunod ka. Dahan-dahan. Anong kailangan mo sa akin, Trina? Sumakay ka. Halika, may sasabihin ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ibabalik kita sa inyo. Bakit mo kami ginugulo, Trina? Anong kailangan mo sa amin? Ang mga anak ko, Ador. Gusto ko makuha ang mga anak ko. Si Dennis nasa iyo. Anak ko silang lahat. Ano ba gusto mong gawin? Bilhin sila? Kung kinakailangan, Ador. 10 taon ako nagtiis, nangulila sa kanila. Hindi mo alam ang mga pinagdaanan ko para makabalik ako rito ng buhay ngayon. Pumarito ako para maningil. Gusto ko mabalik ang respeto at pagmamahal ng mga anak ko sa akin. Para sa kanila ipatay ka na. Alam na nilang buhay ako. Wala silang nararamdaman para sa'yo. Sa'yo, meron ba? Kaya kong ibigay sa kanila lahat ng hindi mo kaya. Magsisikap ako. Magtatrabaho ako ng doble. Nakaya ko silang alagaan ng 10 taon. Ni hindi mo kayang piyansa ng anak mo? May mga detectives akong inupahan at mga contacts na binabayaran. Alam ko ang punot dulo ng buhay mo ngayon. At ni Julie. Kaya kitang patanggal sa trabaho. O si Julie. Bakit pati si Julie? Pareho kayong may utang. Yan ba ang ginawa sa'yo ng 10 taon? Binaluktot ang pag-iisip mo. Pinaitim ang puso mo. Trina, bakit hindi ka na nag-asawa uli at nagkaanak? Bakit kailangan ng mga anak ko pa ang balikan mo? Naalala mo ba ang banta mo na magdidemanda ka kaya umalis ako? Yan din ang gagawin ko sa'yo ngayon. Hahanapan kita ng kaso. Madali yon dahil handa akong magbayad. Masisira ang pangalan mo. Madadamay ang mga bata. Gagamitin ko lahat ng pera ko para masira ka maski na madamay pati ang mga bata. Hindi mo sila mahal, Trina. Hindi pa. Dahil hindi mo ako binigyan ng pagkakataon noon. Kung mapapasa akin sila ngayon, matututunan ko rin sila mahalin. Pero pag hindi ka pumayag, masama akong kaaway, Ador. Hindi mo na ako kilala ngayon. Ador, tawag ka ni boss. O sige, susunod na ako. Ikinalulungkot ko ang nangyari. Nagtiwala pa naman ako sa inyo. Pero ito pa ang ginantay nyo sa akin. Nadiskubre namin ang ginawa niyong pagdidispalko. Dispalko? Ano hong dispalko? Sorry, Ador. Pinagtapat ko ng totoo eh. Nabisto na tayo. Ano tayo? Ba't mo ko sinama dyan, ha? Paking, ano ba nangyari sa'yo? Pinagtatakpan na sana kita eh. Pero wala akong magawa. Pasalamat kahit hindi ko na kayo didemanda. Sisisantihin ko na lang kayo. Oh, ano bang ginagawa niyo rito?
Umalis na kayo rito. Ador, tangina mo, hayop ka! Guard, halika rito! Guard! Guard, halika! Palabasin mo yan dito! Kaya mo kami yun! Sarap na mo, pagbabayaran mo ito! Dito tayo sa labas, pagbabayaran mo ito, pagking walang hiya ka! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako, wala akong kasalanan! Ulo mo eh! Wala akong kasalanan, sabi! Sabi yan eh! Bitiwan niyo ako! Pagking! Sige! Pagbabayaran mo ito, walang hiya ka! Tama na! Julie, pwede bang dito muna ako ngayong gabi? Ano? Bakit? Umalis na ako sa amin. Wala akong ibang matutuluyan. Wala ka bang ibang kaibigan na pwede mong pakiusapan? Wala. Please, Julie. For old time's sake. Come in. Marami akong kilalang anak na alam kong lumayas sa kanila. Pero ikaw ang kauna-unahang amang alam kong lumayas. Ay, nako. Would you care for a drink? Meron kang beer? Sure. Feel at home. Wala ka bang... Myron, kabi-break lang namin. Thank you. Ngayon, briefly, ano bang nangyari sa'yo? Bakit parang mukha kang binagsakan ng mundo? Si Trina. I know. Pati ikaw? Iniwanan ko na nga mga anak ko. Masama nga siguro kung ama sa kanila. Bukas ay kakausapin ko si Trina. Para kunin na sila. Kailangan makapag-aral na ang mga bata. Susuko ka agad? Ginagawa ko lamang ito para sa mga anak ko. Ador, lumaban ka. Sino ba siyang basta nalang babalik dito? Galit na rin sa akin ang mga anak ko. Dahil sa mga hindi ko nagawa para sa kanila.
Hindi sa sumusuko ako. Iniisip ko lang kung saan magiging maligaya ang aking mga anak. Siguro nga may nagawa kong pagkakamali sa'yo noon. Gusto kong ituwid ang lahat. Bibigyan kita ng 3 buwan. Pinagbigyan kita ng 10 taon. Kung pagkarano'y hindi pa rin maligaya ang mga anak ko, babawiin ko sila. Ito nga yung kinukwento ko. Ayan. Magandang maga ho. Pinasusundo na ho kayo ni Ma'am Trina. Sige, sandali lang. Monching, Yun naman ang gusto ng itay, di ba? Na sumama na tayo sa mama. Tsaka, iniwan na naman tayo ng itay. ikaw Sheila, sasama ka. Babalik din naman kami, ate. Susubukan lang naman namin sa mama. Hindi ako aalis dito. Iintayin ko, Itay. Sandali lang. Kukunin lang namin ang gamit namin. Ate, galit ka pa ba? Titingnan lang naman namin doon sa mama eh. Hindi. Sheila, alis na tayo. Pwede ba akong pumasok? Evelyn, sumama ka na sa akin. Hindi ka pwede mag-isa rito. Evelyn, ang hinihingi ko lang ay ang pagkakataong maging isang tunay na ina sa inyo. Totoo. Nung una ay gusto kong maghiganti at sirain ang inyong ama. Pero ngayon, ang gusto ko na lang ay magkasama-sama kayong magkakapatid sa piling ko. Hindi ako pwedeng umalis na hindi nagpapaalam sa Itay. Evelyn, hindi na babalik ang itay niyo. Nagpa-imbestiga ako. Alam mo ba kung nasan siya ngayon? Kay Julie siya. Ang kirida niya noon. Halika na. Maski nung oras, pwede ka naman bumalik dito. Huwag kang mag-alala. Pababalikan na lang natin ang mga damit mo. Halika na. Halika na. Sige na.
Julie? O, Ador. Gising ka pa pala. Ikaw? Bakit ka nandito? Wala. Iniisip ko lang yung kaso ko tungkol sa... You need help, Julie? No, thank you. Hindi ka pa rin nagbabago. Noon pa man, maski siguro nakatumba ka na at duguan ka sa kalsada, ay hindi ka pa rin hihingi ng tulong. Julie, walang masama kung mangailangan tayo ng ibang tao. Si Luis. Mahal ko pa rin siya, Ador. I miss him so much. Parati kami nag-aaway noon. But we were getting along fine. Lahat yata na naging boyfriend mo, inaway mo na. Ikaw talaga. Hindi ka pa rin nagbabago. Mahilig ka pa rin magpatawa. Kaya mo naman pala eh. Pero paalala lang iyo, ha? Huwag na huwag kang mag-drive na lasing. Hindi naman ako umiinom, Mami eh. Mabuti. Alin dito ang gusto mo? Sandali! Ha? Mami, ito! Ayan ba? Miss? Yes? Magkano ito? Sandali lang. 950 ho. Sige, pakibalot lang, ha? Huwag na lang, Mami. Dadali ko na lang sa kotse. Huwag na lang daw. Sige ho. At saka yung maliit to, para may anak siya. Which one? Ayun ho. Ito ho. That one? Yes. Sige. Igawa mo na ako ng resibo. Pakibilisan lang, marami pa kami bibilin eh. Aha, sandali lang ho. Okay. Cora? Ano? Pakigawa mo ng Yes, resibo, Mami. ha? Tsaka Mamili ka, patigil marami ka dali, dito. ano lang. Huwag na lang, Mami. Thank you. Sige. Oh, Evelyn. Halika. Nagmerienda ka na ba? Salamat, Kuya. Busog pa ako eh. Halika, maupo ka. Oh, kumusta na? At home ba kayo dito? Look, ha? Kung meron kayong gusto at hindi nyo masabi sa mami, sabihin nyo na lang sa akin, okay? Meron sana, Kuya eh. Ano yon? Ang itay, hanapin mo. Bakit? Ano nangyari? Okay. I'll do my best. Kuya, anong palagay mo sa pagtira namin dito? Hindi ka ba parang naagawan? Of course not. Ito naman, oh. Gusto ko nga palagi tayo magkasama-sama lahat, eh. Baka hindi mo na natatandaan. Ako yata nag-alaga sa inyo ng mga bata pa tayo. Oo nga. Mahilig ka nga magkunwaring tatay nun eh. Tsaka gusto mong ginagamit yung sapatos at sombrero ni Itay. Pati nga yung bag niya gusto mo rin ginagamit. Nakalimutan ko ng mukha mo. At ang mukha ng inay. Pero natatandaan ko lahat na nangyari. Kapagalitan tayo ni Inay. Pasensya ka na, Dennis. Wala na akong balita kay Ador eh. Wala. Bigla na lang nawala sa kumpanya eh. Sige ho, Mang Pagking. Salamat na lang ho. Sige, Dennis.
Oh, ano ba? Ay, Bibili ba Dennis. kayo ng gulay? Ba't di mo rin subukan doon sa lumang bahay nila? Baka may alam sila ron, tanong mo na lang. Sige ho, susubukan ko. Ha? Salamat ho. Sige. Bibili ba kayo ng gulay? Yes! Si Aling Maria, yung gulay daw. Luz! Oo. Luz! Oo. Tagal-tagal ng batang ito. Luz! Kitang-kitang nagmamadali ako dito eh. Ano ba? Ang tagal-tagal mo! Eto na po, Nay. O sige, bumalik ka na, Ros. Ba't yung niluluto ko? Eto nga pala yung address na binigay niya bago siya umalis. Naku mabuti na lang pala at hindi ko naiwala ito. Ano parang ano yata yan sa Antipolo? Sige ho. Salamat ho. Thank you. O sige. Good afternoon. Hinahanap ko po ang itay ko. Ako po si Dennis. Ganun ba? Sandali lang, ha? Ador? Ador? Mabuti na rin siguro nangyari. Matuto tayong lahat. Ikaw, Dennis, pwede mong dalas-dalasan ang pagpunta mo rito para lalo tayo magkakilala. Opo, itay. Pinagbabawalan nga ako ni Mami pero bahala na. Ano bang natapos mo sa Germany? Well, computer studies pero actually, ang hilig ko talaga, social work. Good. Pwede kitang isama sa mga ibang kasong hinahawakan ko. Sige. Bukas din kung gusto mo. Yeah. Hindi ba, Ador? Yeah. Oh, tikman niyo muna itong cake ko. Binake ko ito. Alam mo, Mami mismo pumili ng kulay nito eh. Favorite yata niya ang black. Monching, wala na ba tayong ibang pag-uusapan kundi ang mami mo? Magbabatian lang tayo tapos siya na naman ang babanggitin mo. Pag magsisini tayo, magkukwentuhan. Pag may merienda, aba baka naman maski pag may make love natin, siya pa rin ang pag-uusapan natin. Kailan? Monching Hindi. Pero Monet, kailan nga ba? siguro pag tuminu-tinu pa na. Ganon talaga ang mga babae. Siyempre, gusto nila malinis sila pag ikakasal na kayo. Mali kasi ang paningin natin eh. Ang akala natin, pag babae nakikipag-sex, nadudumihan. Pero pag kayo, hindi. Kayo ba, Mami, bago kayo kinasal sa itay? Nag-sex kayo? Eh di virgin pa kayo, Ma'am, nung kinasal kayo sa itay. Ma, Matulog na tayo. Masakit ang ulo ko eh. Itong mga pasa sa mukha ng bata ay dahilan sa mga sampal at suntok na inabot niya. At ito naman ay dahilan sa palo ng isang mabigat na bagay. At meron pa siyang ibang mga sugat na sanhi ng paso ng sigarilyo. At hindi lang yan, Julie. Tingnan mo ito. Hiniwa ng kutsilyo. May mga ina bang ganun? Nasaan ba akong ina? Nasa bahay nila. She's not insane. She's not a criminal. She doesn't think na mali ang ginawa niya. Dinidisiplina lang daw niya ang bata dahil masyadong maharot. I'll handle the case against the mother. Charity to, Julie. Walang ibabahid ang kliyente. Of course, Bert. I know that. O, sige. Mami, gusto ko doon. Sige na. Saan ba? Kung may kaso ng child abuse, edi dapat parents abuse meron din, di ba? Ang mga parents, they can defend themselves. Hindi kagaya ng mga bata. Maski kailan, they have no right to be heard, much less to complain about how they're being treated by their parents. Kagaya kanina. Kung ano-anong maltreatment ang ginawa ng mga magulang dyan sa bata. Pero all in the guise of love. Kesyo, mahal nila ang anak nila,
Kaya nila pinapahirapan. Kesyo, gusto nilang lumaking mabuting tao ang anak nila. Kaya nila din disiplina. Pero ang hindi nila alam, ng bata, lumalaki physically, pero sa loob, bumabaluktot ang pagkatao. Kailanman, ay hindi na siya pwedeng lumaki. Naalala ko noon, madalas rin akong paluin ng mami. Lalo na pag may kaaway siyang iba. O kaya pag naalala niya yung galit niya kay papa. Pero dahil bata pa ako noon, ang palagi kong inisip ay, para sa kabutihan ko na rin yung pagpalo niya. Alam kaya niya lagi what is good for you? Hindi. Like for instance, pinilit niya ako mag-computer studies. Ako pa naman, I hate working with machines. Ang gusto ko makatrabaho mga totoong tao. Kaya ako nga gusto yung ginagawa mo eh. Eh di tulungan mo ako. Baka pag nagtagal pagsumpungin ako, sweldohan kita. Hey, that would be nice. I mean, not so much for the money, no? Pero, kay mami kasi, she never really gave me the chance to earn my own money, eh. May pera naman daw kami. I agree, pero iba kasi yung ikaw naghihirap, eh. Don't keep on comparing me with your mom. It might be unfair to both of us. Pag sa'yo kasi, I feel capable of doing so many things. Parang libreng-libre ako. Kay mami naman, parang siya na lang palagi ang bahala sa lahat. Ina mo siya. I know. She gave me life and I'm grateful. Pero, binigay niya sa akin yun eh. Wala siyang right na kontrolin pa yun. Bagal mo naman eh. Mami, gusto ko ng Wait. juice at saka yung mga apples. Oh, we have chicos. Apple. All the apples are mine. All. Ang sako mo naman Oy, huwag mo susuluhin yan, ha? Oh, eto, here. Oh, there. That's yours. Asa si Evelyn? Ayun o! Hindi yata nagugutom eh. Mr. Melon. Konching, oh. Thank you. Mango, you want? Evelyn, bakit tayo mo pang kumain? Kayo na lang ho, busog pa ako. Padadalang kita dito ng pagkain, ha? Huwag na lang ho. O, sige. Ipagtitira na lang kita, ha? Sinabi ko na ho ayokong kumain eh. Hindi ba kayo marunong sumunod sa gusto ng iba? Nag-aalboroto na ito. Kanina pa tayo naglilibot. Talaga, hindi ko maiiwan sa kainan. Siyempre, ayoko na makapayat ito mga anak ko. Oy. Nananaginip ka yata ng gising. Naalala ko lang yung mga bata. Ador, hindi na sila mga bata. Ano ka ba? Mga anak ko pa rin sila.
Tama ka na nga. Itong drink mo. I got music in my mind. I'm anticipating, thinking of it all mankind. Keeps on repeating and burning in my head. And I believe it, all messages I read. Living into motion every time I hit the floor. How can I refuse temptation knocking at my door? Driving me crazy, I'm ready to explode. Becoming lazy, my body needs reload. Ooh, they say, time for What is time without love? What is love without time? What's the highest mountain like without a valley nestled at its feet? What's a river without a bend to guide its flow to where it should end? What am I without you? What is life without love? Well, it's me with all the time. Time to think about the love we hardly had the time to share. Now my life without love, our love just never had time. Now we've run out of moments to save our love in time. What is pleasure without pain? What is sunshine with no rain? What's the moon without the sun to take its place when night is gone? If the sea were without the sky, just where would the horizon lie? Evelyn? Pwede ba kitang makausap? Matutulog na ho ako. Evelyn, binili kita ng mga bagong damit hindi mo sinusuot. Pinagpagawa kita ng gym para sa workout mo, hindi mo ginagamit. Hindi mo ba gusto? Nasanay na ho ako sa mga dati kong gamit. Kailangan masanay ka na rin sa bago. Bakit pa ho? Pwede pa naman yung luma. Hindi ko na matandaan kung ganyan ka na nung bata ka pa. Pero napakatigas ng ulo mo. Kagaya niyang comics. Hiram ka pa rin ng hiram sa mga katulong. Sinabi ko naman sa'yo magbasa ka ng mga libro para ma-enroll kita uli sa high school sa pasukan. Wala naman ho ako interes pag-aral eh. Anong gusto mong mangyari sa buhay mo? Evelyn, nauubos na ang pasensya ko sa'yo. Di wag niyo akong pakialaman. I'm sorry. Gusto ko lang namang makatulong. Hindi ho kayo nakakatulong, nakakasira ho kayo. Hindi totoo yan. Saan ba kayo nanggaling? Bakit kayo sumulpot? Wala kayong karapatang bigla na lang bumalik dito para lang sirain ang buhay namin. Sinira ko ba ang buhay nyo? Ang buhay ko sinira ng tatay mo. Gusto ko lang na mabigyan nyo ako ng pagkakataon maging tunay na ina sa inyo. Hindi mo ba ako mapagbibigyan? Ibalik niyo sa amin na Itay. Baka sakali. O, Bayet, kuha kayo ng drinks doon, no? Kumain na ba kayo?
Pare, swimming tayo. Gusto mo? Ito lang sako. Edgar, nung pa hindi ka na marunong mag-swimming. Ah, hindi pare. Swimmer ako sa klase namin. Oh. O ano, tuloy ba yung punta niyo abroad? Yeah, siguro mga next week lalakad na Next week? Malapit na. Oo. Buti nakakapag-rehearse kayo. Well, halika, pakilala kita sa bagong producer natin sa show. Dali. Okay. Bakit? Pag sumama yun sa... Oo nga eh. Paano ho? Kukunin niyo ho si Noel ngayon para sa next show. Noel, Oy, sila mga eto bagong pala sila. producers natin. Si Mrs. Enigo, at saka si Mrs. Eneslan. Hello. Ay, sorry ah. Akala ko kasi walang tao eh. May kasama ka ba? Do you need anything? Wow. Tinamaan na yata ako sa brandy ah. Alam mo, madaldal ako pag tipsy. Ba't wala kang sinasabi? Anong pangalan mo? Evelyn. Sarili mong pangalan, nakakalimutan mo pa yata eh. Evelyn? That's a good name. Kala ko kasi suplado ka eh. Oo, suplado ako. Ah, hindi. Ibig sabihin, wow. Talaga yatang umakyat na sa utak ko yung brandy ah. Ang ibig sabihin, nagkukumari lang akong suplado para hindi ako masyadong lapitan ng mga tao. Alam mo, the truth is, takot ako sa mga tao eh. I'm scared shit of them. Parang pagkasama ko sila, may nawawala sa akin eh. Yung privacy ko, feelings ko, pagkatao ko. I feel so alone and helpless with them. That's why I miss my parents very much. Nasa States sila. Matagal ko na silang di nakikita. Matagal na silang separated. Kaya ako kumakanta. That's one way of telling them, 1,000 miles away, that I love them both very much. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas, Wow, kids! ang daming Here are your gifts. Come on. For you, Evelyn. Salamat po. Monching. Thank you, Mom. Mommy, yung Monet? akin! Thank you. Dennis. And for my little girl, Sheila. Thank you, Mommy. Open it. Thank you. Ano kaya to? Wow, ano kaya to? Wow. Ang Okay, hirap thank you, naman Mom. buksan to. Ano kaya to?
What's that? Wow, Mommy! It's pretty! Ma? Ma, buksan mo na yung regalo namin para sa inyo. Yan, ano yan? Oh, Lahat kami thank you nagkukuha. naman. Ano kaya ito? Buksan mo na, Ma. Dyan eh. Teka, mukhang mahala. Teka. I'm so excited. Do you like it? Yes, it's nice. Ah, mahal nga. Hindi na pwede sa akin ito. Ang ganda, Ma. It's really nice. Sexy pa Ang ganda, Ma. Di ba, ate? Binubola mo lang ako. Uy, mukhang may natitira pang regalo dun sa may Christmas tree ah. Kanino kaya yon? Para ho sa itay. Merry Christmas! Merry Christmas. Wow! Champion ka pa rin, Julie. Ikaw rin, champion ka pa rin sa bolahan. It's Christmas. I just want to feel different. Looking good. Ay, huwag mo sagutin yan. Sigurado akong si Luis yan. Come on, let's just drink and be merry. Sige, kain ka na, kain ka na. tita. Oh, do you want some ham? Bigyan mo si Eat ano, now. si Sheila. Sheila? Eat some more, darling. Come on, have some. Later na. Stop! You want salad? Yes, please. Start eating na. Meron akong hihingin pabor sa'yo. Kung matutulungan mo ako, Julie. Bilang kaibigan? Bilang kaibigan, Ano yon? gusto kong bawiin ang mga anak ko. Sige. Tutulungan kitang kausapin si Trina at ang mga anak mo. Hindi. Gusto ko na rin ang kaso sa korte. Do you know what you're talking about? Kaya nga ako humihingi ng tulong sa'yo. May skandalo kayo. Maraming lalabas na itinatago nyo. Kung sino may sala. Kung anong mga nagawa namin ni Trina. Mabuti na rin sigurong matutunan namin harapin ang lahat. After dinner, Oh, we'll have Auntie wine. Nene. Who wants to have wine with me? Me. Okay. Thank you. Masarap ba yan? Mas malaki ang chance na rule ng court na sa'yo na mapunta ang mga bata. Kahit na inabandon niya mga ito, Pinalayas mo siya, Ador. adultery ang kaso niya. May kalaguyo siya. May kalaguyo ka rin noon. Ako. Iba pag ang lalaki may kalaguyo. Mas masama pag ang babae. Ina yan eh. Maduming tignan. Bakit? Ang lalaki ba hindi nadudumihan? Diyan tayo hindi magkakasundo, Ador. Bakit pag nagkasalay, babae lamang marumi sa tingin mo? Tinatrial mo ba ako rito? Hindi. Sinasabihan lang kita na mahirap depensahan ang kaso mo sa korte. Ako nagpalaki sa mga bata. Ako nagmahal sa kanila. Bakit hindi mo na lang sila pakiusapan? Kausapin mo na lang silang bumalik. Kilala ko si Trina. Gagawin nun lahat ng paraan para hindi ko na makuha ang mga bata. Gusto ko na rin ang kaso sa korte. Para patunayan ko sa mga anak kong lahat. Para makuha ko silang muli. Hindi siguro papayag ang korte na ako ang maging abogado mo. Magiging bias sa tingin nila. Hindi lahat ng bawal ay hindi nasusunod. Ador, sigurado ka ba sa desisyon mo? Oo. Oh, sino magdadala ng tent? Ikaw magdadala ng tent? Sheila, hindi pwedeng ikaw magdala ng tent. Malaki kasi yung tent eh. Ganito ako ng swimming trunks eh. Ay, hindi. Basta ako magdadala Pabibili ng ng trunks eh. Ay, pinimanda ako ng walang yan yung ama. Akala yata niya uurungan ko siya. Lalaban ako. Mami, huwag kayong lumaban. Makakakusapin ko na lang siya. Hindi! Ang mabuti sa kanya, mabigyan siya ng leksyon. Kukunin ko ang pinakamagaling na abogado. Mapupunta ko na lang siya. Pag nahuli kita nagpunta sa kanya, Dennis, huwag ka nang babalik dito.
Gusto mo? Galit ka pa sa ama mo. Lalo na ngayon. Biro mo, nakakaya sa eskwelahan yung ginagawa nila. Kami-kami na lang, nagdedemandahan pa. Paano pa ako attend ng graduation yan? Bakit ang eskwelahan mo ang iniintindi mo? Ang isipin mo ang ama mo at kung bakit niya ginawa ito. Bakit pa? Matagal na naman siyang ganyan eh. Very illogical. Parang ang matanda lang sa bahay si Evelyn. At least tinaamin mo, naisip bata ka. Para mo naman ginagawang katatawanan ng pamilya namin eh. Eh, sa nakakatawa naman talaga kayo eh. I'm just a love machine, and I won't work for nobody but you. Julie, may chance ba tayo? Depende. Depende kung sinong judge ang mag-handle ng case. Alam mo na. Tay? 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 Itay! Let's go inside. Lay, ako na nagpalaki sa kanila. Di ako marunong pero pinag-aralan ko. At sa awa ng Diyos, lumaki silang mababait na mga bata. May record sa presinto ang anak mong lalaki. Normal lang yun sa isang lumalaking lalaki. Isang kapilyo na hindi na mauulit. Sa'yo kaya namanan ng anak mo ang ugaling paglalasing? Objection, Your Honor. Objection overruled. Matagal na akong hindi umiinom. Hindi ba kaya natanggal ka sa una mong trabaho ay dahil sa alak? Oo. Kaya nga pinipilit kong magbago. At may mga usap-usapan din tungkol sa dispalko. Objection, Your Honor. Walang sapat na ebidensya. Objection sustained. Nung maliliit pa mga bata, ang trabaho mo ay supervisor ng isang drug company. Nung matanggal ka doon, naging assistant supervisor ka ng isang soap factory. Ngayong malalaki na mga bata, ikaw ay isang checker na lamang sa isang soft drinks factory. Anong klaseng kinabukasan ang iniisip mo para sa mga bata? Nagsisikap ho ako. May trabaho ka ba ngayon? Wala. Pero ang lahat ay gagawin ko para sa mga anak ko. Wala na akong ibang buhay. Sila na lang. Wala na rin akong ibang buhay. Ang mga anak ko na lang. Lahat ng kabuhayan ko ngayon ay para sa kanila lang. Ilang taon mo silang natiis? Ngayon, biglang ang buong buhay mo ay para sa kanila. Hindi ba nakapagtataka yun? Hindi. Kung babae ka. Alam kong naintindihan mo ako bilang babae. Nung inilayo ka ng asawa mo noon sa mga anak mo, bakit ka pumayag? Natakot ako. Binantaan niya ako. Hindi kaya naiisip mo kasing hindi ka nararapat na ina sa mga anak mo? Kung hindi ako nararapat sa kanila, ganun na rin ang asawa ko. Kung may kasalanan man ako noon, ay ganun din ang kasalanan niya. At alam mo yan. Dennis. Mukhang dumadalas yata ang labas mo ngayon, ah. May nakaibigan lang ako, Ma. Sina Adora at Julie? Nagtataka ka kung bakit ko nalaman. Kung si Adora at Julie, napaimbestigahan ko nun. Ikaw pa kayang dito sa akin nakatira. Ano ba ang pinakain nila sa'yo? At doon ka na halos nakatira ngayon?
Baka sila pang kapihan mo sa kaso ko. Nirerespeto nila ako, Ma. Kung anong gusto ko. You want the truth? Okay. Nasasuffocate ako sa inyo eh. Mula nung pagkabata, it's always been, Dennis do this, Dennis don't do that. Palagi kayo nakabantay. Lagi niyo sinasabi kung alin yung tama. Ganyan yung mali. I was never given a chance to experiment for myself, to commit mistakes. Pero Ma, kina Julie, iba. I can be myself. Hindi anak niyo. Hindi anak ni Ador. Just myself. Okay, you want to know the truth? I'll tell you the truth. You have no business being with Ador. Anak kita. Anak din niya ako. Anak kita. Sa ibang lalaki. Sa kasintahan ko bago ko pinakasalan si Ador. Wala siyang alam. Pero may kutob siya. Kaya niya ako tinaboy nang malaman niyang patuloy pa rin kami ng tatay mo. I'm sorry. Don't touch me! Niloko mo ako. Niloko mo kami. Pareho kayo. Ikaw ang Itay. Pareho kayong manloloko. Pareho kayo kung ano-anong sinasabi para lokohin kami mga anak nyo. Dennis! Dennis! Hello? Si Trina ito, Ador. Si Dennis naglayas. Is he there? Nagpunta ba siya dyan? Hello, Ador! Hindi. Ador, I need your help. Please. Sige. Napuntahan na natin lahat ng disco houses at beer parlors. Alam mo, Monching, hindi mo kilala yung brother mo. He's not the type who'd go to those places. Eh, ang gulo-gulo kasi nila eh. Anong magulo? Ah, ewan, basta ito sinasabi ko sa'yo. Pag tayo mag-aasawa na, hindi tayo tutulad sa parents ko. Honestly, Monching, natatakot na nga ako eh. Sino nagsabing iuro ang kaso? Yung mismong kamag-anak ng bata. Humihingi raw ng tawad yung ina. Hindi ba nila alam na ang kaso ng child abuse, umuulit ang mga parents? Babalik ang batang yan dito, pero mas malala. Wala tayong magagawa. Nakakahiya raw na sariling anak ay may demanda laban sa ina. Dennis, ano nangyari sa'yo? Matagal ka na namin hinahanap ang papa mo. Ayaw mo talaga? Alam mo, ngayon ako nakakain ng ganito kalakas. Tinawagan ko siya. O Dennis, kumusta ka na? Tuloy mo pagkain mo. Paupo ka. Alam ko na lahat, Dennis. Nahihiya po ako sa inyo, Itay. I imposed myself on you eh. Hindi niyo naman pala ako, anak. Hindi. Anak pa rin kita. Tapusin mo na pagkain mo.
Well, let's get this over with. Bakit mo naman ako gustong makausap? Matagal yung pinagsamahan natin. Kinukumusta lang kita. Kilala kita, Luis. Hindi ka gagawa ng isang bagay na walang kasamang business. Ano naman ngayon? Ngayon, handa ko nang gamitin ang utak ko at hindi ang puso. Julie, believe it or not, inaamin ko sa'yo, dinaya kita. May konsyensya naman ako eh. Gusto kong pagbayaran yung ginawa ko sa'yo noon. Paano? I won't have you back. Julie, may bagong girlfriend na ako. Mabilis ka talaga, Luis. Meron akong nalalaman tungkol sa kaso mo na maaaring makatulong sa'yo. Tungkol kay Trina. Ano yun? Well, meron ako isang kabarkada na nakakilala kay Trina. Hindi dito, dun sa Germany noon. Sinabi niya sa akin, sigurado daw niyan, si Trina ang inarkila nila sa isang kasa doon. Sigurado ka? Sigurado siya. Kung ganon, I'm sure panalo na kami ni Ador sa kaso namin. Kaya lang, magagawa ko kaya sa kapwa ko babae ang ilantad ang kanyang baho sa korte. Well, bahala ka. Basta ako, nakatulong ako sa'yo. Patas na tayo. Ganyan ba lahat sa'yo, Luis? Patas na deal? At least, wala ako nasasaktan. Meron din. Napakalaki pala ng kasalanan ko sa kanya. Wala na tayong magagawa. Kailangan ituloy natin ang kaso. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Sinira din niya tayo, Ador. Lalo na ako. Itinaboy ko siya dahil sa'yo. Wala namang mas mahalaga sa'yo ngayon kundi ang kaso mo. Nung nabuntis mo siya, iniwanan mo ako para pakasalan siya. Buntis din ako noon. Hindi ko lang sinabi sa'yo. Pumunta ako sa isang abortionist para ipatanggal ang bata. Namatay ang bata sa loob ng tiyan ko. At pagkatapos ng lahat, sabi sa akin ng doktor na may nasira na. Hindi na ako pwedeng manganak pa. Ador, nag-aagawan kayo ng mga anak at ginagamit ninyo ako. Pero ako, kailanman hindi na pwedeng manganak pa. Your witness, Counselor. Totoo bang nasa iyo ang inyong mga anak na sila Sheila, Evelyn at Munching? Oo. Sa akin nila gustong tumira. Pero kay Ador nakatira ang anak mo si Dennis. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Nung nasa Germany ka, at kasama mo ang anak mong si Dennis, alam ba niya ang lahat ng paraan na ginawa mo para ka mabuhay? Oo. Lahat? Lahat. Alam din ba ng mga anak mong nakatira noon dito sa Pilipinas? I don't know what you're talking about. Sagutin mo ang tinatanong ko. Oo. Sa loob ng 10 taon, anong trabaho ang pinasukan mo para ka mabuhay? Marami. Lahat ay ginawa ko para buhayin ang sarili ko at si Dennis.
Kung nasa akin noon ang iba ko pang mga anak, ay ganun din ang gagawin ko para sa kanila. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Nag-waitress ako. Sales girl, ganun. Ano pa? Natatandaan mo ba? Ang number 1732, Bell Street, Amherst, Germany, noong mga taong 1982? Tinatanong ko kung natatandaan mo ang number... I'm sorry, I can't do this. Hindi. Mabuti rin sigurong malaman niyo lahat. Totoo ang sasabihin ni Julie. Nagpunta ako sa Germany. Kung kani-kanino lalaki para mabuhay ako. Muuwi ako ng bahay at umiiyak si Dennis. Anong gagawin ko? Walang makain ng anak ko. Sagad ang lamig ng winter sa aming mga buto. Niwala kami mga sweater. Ako na lumalapit sa mga lalaki. Minsan niloloko ako pero sumasama pa rin ako sa kanila. May isang mayamang German. Ginawa ko lahat ang gusto niya. Maski kahayupan. Parang kabaliwan lang ako. Para ibigay lang ang puhunang kailangan ko para sa negosyo, para mabuhay ako. Para makabalik ako dito, para makikuli ang mga anak kong nawala. Sasabihin niyong hindi na ako malinis na ina para sa mga anak ko. Pero naging marumi ako para sa kanila. Ka ng asawa mo, di ba? Hindi ko na alam. Nalilito ako. Umalis din ang mga anak mo. Sa anong dahilan? Ewan ko. Sila ang dapat mong tanungin. Trina, hindi ko alam lahat ng nangyari sa'yo. Ngayon lang. Marami nga siguro akong nagawang kasalanan sa'yo. Pero niloko mo rin ako noon. At ako nagpakahirap palaki ng ating mga anak. Hindi nga siguro ako naging mahusay na magulang sa kanila. Pero ako pa rin naging magulang nila habang wala ka. Hindi mo sila pwedeng alisin sa akin. Mamamatay ako! At ako? Order! Paano naman ako? Tahimik ang buhay namin, Trina. Bago ka dumating. Order! Babayaan mo na kami! Mga anak ko rin sila! Order! Dapat sa akin sila! Quiet! Pwede ho ba ako magsalita? Hindi ko alam kung ano magiging desisyon ng korte. Kung sinong mananalo at sinong matatalo. Pero isang bagay lang gusto ko itanong sa inyo. Hindi ba kami mga anak nyo? Hindi ba kami pinag-aawayan nyo? Kung kami nga, bakit hindi nyo kami pinakikinggan?
Nay. Nalaman na namin kung ano nangyari sa inyo. Naunawaan namin kayo. Ano man ang ginawa niyo nun, pa rin namin kayo. Pero mula nang iwan niyo kami, nung mga bata pa kami, ako na tumayong ina ng pamilya. Nakita ko kung paano kami lumaki lahat. Nakita ko rin kung paano kahit kailan hindi umasenso, Itay. Tama si Monching, Itay. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa puro pangarap at pangako lang. Mga salitang walang kabuluhan, sabi nila. Pero pinuno niyo naman ang pagmamahal. Siguro yun ang importante, maski pa paano. Kayo, mas umasenso kayo kay Itay, pero hindi namin kayo kilala. Tuwing umiiyak kami, hindi kayo tinatakbuhan namin. Pag masaya kami, wala kayo. Kaya hindi namin kayo pwedeng mahalin agad-agad dahil lang bumalik kayo. Pasensya na kayo kung di masyadong malinaw ang mga sinasabi ko. Napag-usapan namin itong magkakapatid. Pero ninenervyos ako. Gusto lang naman namin paratingin sa inyo na kung magkakasundo-sundo kayo o mag-aaway-away, sali niyo naman kami dahil buhay namin ang nakataya. Sinanay niyo kami na walang kumpletong magulang. Ngayon pinagpapasapasahan niyo kami. Pagkatapos ng kaso, may mananalo sa inyo, may matatalo sa inyo. Pero wala pa rin kami kumpletong pamilya.